Hello guys, good morning. Welcome back po to Palaboy Channel. At andito na naman po ang inyong kapalaboy, Sir Arland. Ayan, ngayong araw magkakaroon po tayo ng isang vlog patungkol po sa very long travel in Palawan. So isang napakahabang travel po ito, but to tell you this guys, isa rin po ito sa pinakamalungkot kong travel sa tanang buhay ko. Maaaring magtataka po kayo kung bakit isa po siya sa pinakamalungkot na travel, dahil isa po ito sa mga na-experience nating mga individual na usually malayo po sa piling ng kanilang pamilya. So ang travel po namin ngayon guys ay we're going to travel from the municipality of Balabac, which is a municipality from southern part of Palawan. So ito po yung pinakadulong municipality sa southern part of Palawan. And then guys, we're now going to Puerto Princesa City, and then pagkatapos po nun pupunta po kami ng El Nido, and then pagkatapos ng El Nido bibiyahin na naman po kami papuntang Busuanga. So Busuanga is another dulong bayan municipality ng Palawan sa northern parts. So sana po ay maging maayos po yung travel namin. So this is, I think, will be a rough travel sa boat. Sasakay lang po kami ngayon ng maliit na bangka, puppet, dahil chance passenger lang po kami ngayong araw. At maghahabol po kami ng van sa Buriluyan, biyaheng Puerto Princesa City. So medyo mahaba-habang travel, pero we'll try to cover lahat po ng madadaanan namin na magagandang place para po sa Palaboy Channel. So guys, sana po ay mapanood nyo itong video na to. So isang nakakalungkot na story po para sa video na to, dahil kung minsan malayo po tayo sa pamilya natin, mabibigyan lang po tayo ng chance na makapagbakasyon, makauwi sa ating hometown kapag meron pong isa sa mga pamilya natin ang pumanaw. So again, thank you for being always in Palaboy Channel. So stay with us guys. Sana po mas marami pang experience ang may share po namin sa inyo. Maraming salamat po sa pag-subscribe at pag-like ng ating mga videos. Let's go guys, samahan niyo po kami sa isang napakalungkot na paglalakbay. Ayan, sa nakikita niyo po, kasama ko po ang aking asawa. At magkahalong lungkot at kaba, dahil yung totoo po ay wala po talagang pinayagang passenger boat ngayong araw dahil sa sama ng panahon. So chance passenger lang po kami, at sasakay po kami sa isang maliit na bangka upang makatawid lamang sa mainland ng Palawan. Kasalukuyan po, nandito po tayo sa Barangay 5 ng Balabac, Palawan, at ito po yung lugar kung saan po tayo makikisakay sa isang bangka patungong Buriluyan. Ayan guys, nandito na po kami as of now. Ito po yung pantalan kung saan po kami sasakay ng bangka biyaheng Buriluyan. So siguro tatakbo po kami ng mga, dahil medyo masama po ang panahon, tatakbo po kami ng mga almost 2 to 3 hours. Ayun po, kung nakikita nyo po yung bangkang maliit na may tao, ayan po yung sasakyan namin papuntang Buriluyan. And then pagka dumating po kami ng Buriluyan Port, sasakay po kami ng van patungong Puerto Princesa City. And then pagdating po ng Puerto Princesa City, stop over po kami doon ng one night.
Then madaling araw po, bibiyahe na naman po kami papuntang El Nido. So, van din po yung sasakyan namin pagdating po ng El Nido. Hanap din po kami ng sasakyang bangka papunta ng Busuanga. So, from El Nido to Busuanga, medyo malayo-layong biyahe din po. Bangka rin po yung sasakyan natin. Dadaan po tayo ng mga island municipalities like Linapakan and Culion, Coron, bago tayo makakarating ng mismo proper island of Busuanga, municipality of Busuanga. So, sana po this is a very sad story, but I hope Di totoo you yan. enjoy the different Bola lang yan. places na madadaanan po natin habang nasa travel po tayo. So, ayan guys. Welcome po kayong lahat sa Palaboy Channel. Ayan po yung klase ng bangka na sasakyan namin. So, ang tawag po dito sa bangka ganyan ay puppet. Actually, bangka po siya na walang katig, hindi po katulad ng mga bangka sa southern part of Palawan na may mga katig. So, isa po ito sa mga talagang magagandang sasakyan dito sa bayan ng Balabac. So, mapapansin niyo po guys, medyo talagang may kasamaan po ng panahon ngayong araw. We hope na maging maayos naman po yung travel namin. So, andito na po yung bangkang sasakyan namin. Hindi po kami makakapag-video sa sailing po namin going to Buliluyan dahil po sa lakas ng alon. So, maaaring mabasa po yung mga gamit namin, kaya dito na lang po tayo magkakaroon ng cover. So, ayan po yung dagat kung saan palabas po tayo ng bayan ng Balabac. Ito po ang Balabac Pier. So guys, kung uurasan po natin ang biyahe natin from Balabac to Puerto Princesa City, siguro aabot po siya ng almost 1 day of travel dahil sa sama ng panahon ngayon. Okay, so that's all guys. Thank you, and abangan po natin yung mga following videos. Meanwhile, Ayan guys, paalis pa lamang po kami sa Balabac Pier. At sana po'y gabayan tayo ng Panginoon para po sa ating paglalakbay patawid sa next destination. Shout out po sa may-ari ng bangka na talagang pinasakay po kami sa kabila ng sama ng panahon upang makarating lamang sa mainland ng Palawan at matuloy lamang ang aming biyahe. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong kabaitan. Ayan mga kapalaboy, pansamantala po tayong gumilid sa isang isla upang kumupli sa lakas ng alon at hangin sa karagatang ating binabaybay patungong daungan ng Buliluyan, kung saan ito po ang ating destinasyon. Mga kapalaboy, may ilang minuto pa lamang po tayo naglalakbay at ang islang to ay hindi kalayuan mula sa ating pinagmulan. At pansamantala po tayong mamamahinga dahil nagkaaberya po ang ating makina. Hello guys, ayan, nandito po kami sa isla ng Candaraman. Saan ito po ay pag-aari Huwag ka makikinig dyan. Ha? Wala sinabing tama yan. Tatabi lang po kami ng saglit dito dahil medyo nagka-aberya po yung aming makina. So medyo malayo-layo pa po tayo sa Buliluyan.
at medyo may kalakasan po ang alon sa biyahe namin, kaya ayan po, para po kaming naligo sa dagat. So ayun nga guys, para po sa kaalaman ng lahat kung bakit po agaran at biglaan ang aming paglalakbay sa kabila ng sama ng panahon, sa kadahilan ng namatay po ang aking lola mula sa Busuanga, kung kaya't kinakailangan po naming humabol ng biyahe para naman po kahit papano ay abutan po namin ang nahimlay po naming lola. Isa po ito sa mga napaka-importanting miyembro ng aming pamilya, kung saan sila po ang talagang nag-aruga at nagpalaki sa amin. Isang napakalungkot na pangyayari at karanasan sa buhay ng pagiging palaboy natin ay ang mabalitaan nating wala na ang isa sa mahal natin sa buhay habang tayo ay nasa malayo. Nakakalungkot po, ngunit kailangan nating tanggapin, at isa sa mga bagay na natutunan at na-realize ko sa pagkakataong ito ay napaka-importanting binibisita at kinukumusta po natin ang ating mahal sa buhay ng madalas kung tayo po ay may mga pagkakataon, lalo't kapag tayo po ay nasa malayo. Ito lamang po ang mga bagay na makapag-uugnay sa atin sa kanila at hindi po natin alam kung kailan po natin sila huling makakausap. Hello guys, ayan po, nandito na po kami sa Buriloyan Port at kararating lang po namin ngayong tanghali. Actually 12 o'clock in the afternoon. So halos umabot po kami ng 4 na oras sa biyahe dahil sa lakas ng alon. Ayan mga kapalaboy, sa awa ng poong may kapal, tayo po ay nakarating ng ligtas dito sa daungan ng Buriloyan, kung saan ito po ang daungan na pinakamalapit kapag tayo po ay galing sa isla ng Balabac. So ang Buriloyan Port po ay parte na ng municipality ng Batarasa, kung saan ito po ang pinakadulong daungan sa mainland ng Southern Palawan. Yan mga kapalaboy, dahil po talaga sa sama ng panahon, bumiyahe po tayo ng humigit kumulang 4 na oras galing po sa bayan ng Balabac papunta po dito sa Buriloyan. Ayan, shoutout po sa mga kapalaboy natin na hindi pa nagagawi sa bayan o isla ng Balabac. Kapag maganda po ang panahon, ang biyahe po natin galing sa Balabac papuntang Buriloyan o Buriloyan papuntang Balabac ay nakukuha lamang sa humigit kumulang 1 hanggang 2 oras. Ayan mga kapalaboy, tuloy po natin ang ating paglalakbay. Tayo po ngayon ay nasa Buriloyan, Batarasa, Palawan. At pagkatapos po nito, magsisimula na po tayong maglakbay via land travel. So sasakay po tayo ng van papuntang Puerto Princesa City. So marami po tayong municipality na madadaanan along the highway road. So unang madadaanan po natin syempre ang municipality ng Batarasa. Kasunod pong madadaanan po natin ay ang Brooks Point. Pagkatapos po nun ay Española. Pagkatapos ng Española ay madadaanan po natin ang bayan ng Nara, bayan ng Aborlan, at bago po tayo makarating sa Puerto Princesa City. So magmula po dito, sasakay na po tayo ng van at babaybayin po natin ang National Highway hanggang makarating po tayo ng Puerto Princesa City. A few moments later. Ayan mga kapalaboy, ang oras po natin ngayon ay alas 12 ng tanghali at kasalukuyan po nating binabaybay ang National Highway Road patungong Rituba, kung saan ang lugar na to ay barangay na nasasakupan din po ng municipality ng Batarasa. Pagdaan po natin ng Rituba, dire-diretso po tayo patungong Batarasa proper. Mga kapalaboy, tinatayang mayroon pong
1 oras at 5 minuto ang paglalakbay mula Buriluyan hanggang Batarasa proper at meron po itong 44 na kilometro ang agwat mula Buriluyan hanggang Batarasa proper. Batarasa. Ang Batarasa ay isang first-class municipality na matatagpuan sa dulong bahagi ng mainland southern part ng probinsya ng Palawan. Ito ay binubuo ng 22 barangay kasama ang mga barangay sa isla na nasasakupan ng Batarasa. Tinatayang ang municipality ng Batarasa ay may populasyon na 85,439 katao ayon sa 2020 census. Ayan mga kapalaboy, mapapadaan na rin lamang po tayo sa bayan ng Batarasa. Tuklasin po natin ang konting informasyon patungkol sa mga pasyalan dito sa bayan ng Batarasa. So ito po ang mga tinatawag nating tourist spots na meron po sa bayan ng Batarasa. Okay, ang bayan ng Batarasa ay may mga tourist spots tulad ng Lalatuan Falls, Kapangyan Falls, Gangob Cave, Capayas Island, Isla Puting Buhangin, Pirates Island, Tagbilas Sandbar. Mayroon din po silang tinatawag na Ursula Island Bird Sanctuary. So ilan lamang po yan sa mga lugar na pwede po nating puntahan sa bayan ng Batarasa. Ang Batarasa rin po ay kilala sa mga lugar o munisipyo na mayroong pinakamalaking nickel mining corporation na nag-ooperate dito sa lalawigan ng Palawan. Ayan mga kapalaboy, sana po ay nakapagbigay tayo ng kunting impormasyon patungkol sa lugar ng Batarasa at sana po ito ay makatulong para sa mga plano nyong pag-travel sa mga munisipyo tulad ng Batarasa. Ito yung magkano? 100 din po. 3 po. Ito yung may hinog. Ito yung bali 3 ganyan po. Sige po. Ay, meron pa dalawa din yan. Pwede ba ito patong dito ya? Hindi kaya mano to alimango ni kaya no? Ay, thank you po. Barya pa pala. Nakita ko yung barya ko. Sila po. Thank you. Tandaan isa. Tandaan isa. Tatluan, yung malalaki na yung ko. Mga kapalaboy, welcome po sa bayan ng municipality ng Batarasa. Ayan, kung nakikita nyo, isa po sa mga pangunahing produktong pag-agrikultura ng bayan ng Batarasa ay ang mga nagtatamisan at naglalakihang pinya na mabibili lang po natin sa murang halaga. So, ito po yung mga talagang pangunahing produkto na makikilala po natin dito sa bayan ng Batarasa.
Okay mga kapalaboy, biyahe po tayo papuntang bayan ng Brooks Point. Ayan mga kapalaboy, sa kabila po ng lungkot na ating nararamdaman habang tayo po ay pauwi sa Busuanga, kahit paano ay napapawi ito ng ganda ng tanawin na ating nadaraanan habang tayo po ay nasa biyahe. At sana po kahit papaano ay nakapagbibigay po kami ng mga kaalaman patungkol sa mga bayan, lugar na ating nadaanan upang makatulong din po sa mga plano nyong pag-travel sa mga lugar kung saan po tayo dumadaan. Ayan, tayo po ngayon ay kasalukuyang bumibiyahe galing ng bayan ng Batarasa papuntang bayan ng Brooks Point. Mga kapalaboy, ang layo po ng Batarasa sa Brooks Point ay mayroong 65.4 kilometers at tinatayang tatakbuhin po natin to o itatravel natin to ng 1 oras at 23 minuto bago po tayo makarating sa Brooks Point proper. Ayan, konting impormasyon at kaalaman patungkol po sa munisipyo ng Brooks Point. Mga kapalaboy, ang bayan po ng Brooks Point ay isang kilalang maunlad na munisipyo or first class municipality na matatagpuan din po sa southern part sa probinsya ng Palawan. According to the 2020 census, ang population po ng Brooks Point ay merong 73,994 people na binubuo ito ng 18 barangay. Ang mga main products or agricultural products na meron po sa Brooks Point ay rice, copra, corn, at popular din po ito sa palm oil industry. So guys, we are now here at the National Highway of Municipality of Brooks Point. So, stopover lang po muna kami dito. Medyo gutom na. May mahaba-habang biyahe pa po going to Puerto Princesa City. More or less 3 hours. And then stopover po muna kami sa Puerto. Then tomorrow we'll continue our travel going to northern part of Palawan. From Puerto Princesa City to El Nido. Then from El Nido, sailing na naman, moving to Busuanga. So ayun guys, yun po yung itinerary namin ngayon. So it is a very long travel. So from Hindi totoo yan. Bola lang yan. Southern part of Palawan to northern part of Palawan. Yun po talagang pinakadulo ng Palawan ang tinravel namin. So you can just be guided with the map if you want to. So ayun guys, ang biyahe po natin again is from Balabac to Busuanga, from south to northern part of Palawan. Yan mga kapalaboy, welcome po sa natatalaw nating bayan ng Brooks Point. Kunting kaalaman para sa mga magagandang tanawin o lugar na pwede po nating pasyalan sa bayan ng Brooks Point. Kung kayo po ay mamamasyal dito, ilan lamang to sa mga pwede nating puntahan: Addison Peak, Buligay Beach, Sabsaban Waterfalls, Kings Beach Resort, Kabangkawan Eco Adventure Park, Uring-Uring Ocean Spring, Aralar Beach Resort, Maasin Irrigation Dam, Maruyog Farm, Phoenix Jungle Beach Resort. Okay mga kapalaboy, ayan po tuloy ang biyahe. Next stop, the municipality of Sofrono, Española. Ayan, pagkatapos po ng 1 oras at 12 minuto mga kapalaboy, nasa bayan na po tayo ng Española para po
po sa ating kaalaman, ang bayan po ng Española ay may layong 46.9 kilometers galing po sa bayan ng Brooks Point. Once again mga kapalaboy, tayo po ngayon ay dumadaan sa bayan ng Sopronio, Española. At ang bayan ng Sopronio, Española ay second class municipality na matatagpuan din po sa southern part sa probinsya ng Palawan. At according to 2020 census, ang bayan po ng Española ay mayroong populasyon na naitalang 37,416 people at binubuo ito ng 9 na barangay. Ayan mga kapalaboy, ilan lamang po sa mga alam nating tourist destination na meron po sa bayan ng Sopronio, Española ay ang North Cat. Pasensya na po dahil bibihira lang po talaga tayong nagagawi dito. Madalas lang po tayong napapadaan sa bayan nito. Mga kapalaboy, ang bayan po ng Española ay isa rin po sa mga bayan kung saan nagpuproduce ng napakaraming produkto galing sa agrikultura. Katulad po ng palay, bigas, mais, at mga produktong galing sa nyog. At ganoon din po, ang bayan po ng Sopronio, Española ay kilala bilang isa sa may pinakamalaking plantation ng palm trees na kung saan pinanggagalingan po ng palm oil. Next stop mga kapalaboy, bayan ng Nara. Ituloy po ang ating paglalakbay galing sa bayan ng Sopronio, Española. Sa kasalukuyan ay binabaybay po natin ang National Highway patungong bayan ng Nara. Ayan mga kapalaboy, habang tayo po ay papalapit sa kalahati ng ating destinasyon, lalo naman pong bumibigat ang ating damdamin at napakahirap isipin, napakahirap tanggapin na ang taong ating uuwian, ating pupuntahan ay pumanaw na. Isa ito sa mga experience na hindi ko makakalimutan. Kapalaboy, pagkatapos po ng 1 oras at 34 na minuto, binaybay po natin ang 78 kilometers galing po ng bayan ng Sopronio, Española, at ngayon po ay malapit na tayo sa bayan ng Nara. Kunting kaalaman at impormasyon para po sa bayan ng Nara, mga kapalaboy. Ang bayan ng Nara ay isa rin pong kilalang maunlad na munisipyo sa lalawigan ng Palawan. Ito po ay first class municipality na matatagpuan sa 2nd District Southern part sa probinsya po ng Palawan. According sa 2020 census, ang populasyon po ng bayan ng Nara ay naitala na merong 77,948 katao. At mga kapalaboy, ang bayan po ng Nara ay binubuo ng 23 barangay na kung saan ang bayan din pong ito ay kilala sa tawag na Rice Granary of Palawan dahil sila po ang main rice producer sa buong lalawigan ng Palawan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ibig sabihin po ng Nara ay hindi lamang ipinangalan sa pambansang punong kahoy, kundi ito po ay abbreviation ng National Resettlement Rehabilitation Administration. Kaya po ito ay tinawag na Nara. Ayan mga kapalaboy, welcome po sa bayan ng Nara. At pag-usapan naman po natin kung ano-ano po ang mga lugar na pwede po nating puntahan dito sa bayan ng Nara, or ang tinatawag nating Nara Attractions. Mga kapalaboy, ayan sa bayan po ng Nara natin matatagpuan ang Rasa Island, kung saan ito po ay pinamumugaran ng iba't ibang uri ng buhay ilang. Kabilang na po dito ay ang tinatawag po nating Philippine Cockatoo o Katala, na dito lamang po natin makikita sa Palawan sa bayan ng Nara. Isa pang tourist destination na tinatawag nilang Arena Island, kung saan ito po ay pinamumugaran ng mga pawikan. Dito po sila nangingitlog at nagpaparami. Kasunod po dito ay ang Estrella Falls na matatagpuan sa bulubundukin ng Estrella Village sa bayan ng Nara.
Okay, meron din po tayong Mount Victoria na matatagpuan lamang sa bayan ng Nara. So mga kapalaboy, iilan lamang po ito sa mga magagandang pasyalan dito sa bayan ng Nara. Let's keep going mga kapalaboy. Ayan, next stop, ang huling bayan na ating madadaanan bago ang City of the Forest. Meron lamang itong 40 minutes to travel at 33 kilometers na distansya o layo galing sa bayan ng Nara. Ang susunod pong bayan na ating madadaanan ay ang bayan ng Aborlan. Ayan mga idolo, medyo masama po ang panahon at maulan sa biyahe po natin galing ng bayan ng Nara papuntang bayan ng Aborlan, at meron na lang pong humigit kumulang 1 hanggang 2 oras ang biyahe po natin bago po tayo makarating sa syudad ng Puerto Princesa. Okay mga kapalaboy, antabayanan po natin ang mga lugar na madadaanan po natin papuntang bayan ng Aborlan at patungong Puerto Princesa City. Ayan, pagkalipas ng ilang minuto mga kapalaboy, nandito na po tayo sa bayan ng Aborlan. Okay, kunting kaalaman patungkol po sa municipality ng Aborlan. Ang bayan ng Aborlan po ay isa rin sa mga first class municipality sa probinsya ng Palawan. At ayon sa 2020 censo, ang populasyon ng bayan na ito ay naitalang may 38,776 katao at binubuo ito ng 19 na barangay. Mga kapalaboy, ang bayan din po ng Aborlan ay kilala sa supply ng iba't ibang produkto galing po sa agrikultura tulad po ng mga prutas at mga produktong nabanggit po natin tulad sa ibang munisipyo. Ayan mga kapalaboy, kunting idea lang po sa mga lugar na pwede po nating pasyalan dito sa bayan ng Aborlan. Okay, ang bayan ng Aborlan ay tulad po ng ibang munisipyo, mayroon din po itong mga ipinagmamalaking pasyalan tulad ng Sombrero Island, Malanao Island, Tigman Beach, Sea Eagle Beach, Tagbariri Beach. So ito po ay mga lugar kung saan matatagpuan po natin malapit sa bayan ng Aborlan. At pwede po tayong pumunta dito anytime pagkatapos po ng pandemic. Grabe man yun niya. Durog ang harapan, di ba? Just in mga idolo, isang car accident po ang ating nadaanan. Banggaan po ito ng 2 sasakyan habang binabaybay po natin ang National Highway galing po ng Aborlan patungong Puerto Princesa City. Ayan mga idolo, sana po ay gabayan tayo ni bro sa ating paglalakbay na sana naman po ay ligtas po tayong makarating sa ating paruroonan. Watch out mga kapalaboy, tayo po ngayon ay papasok sa napakaganda at pinagmamalaking Acacia Tunnel na matatagpuan lamang po dito sa pagitan ng Barangay Inagawan at ng Tagbarungis sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayan mga kapalaboy, lasapin po natin ang napaka-fresh na lilim ng acacia, ng mga acacia sa National Highway patungong Puerto Princesa City dito po sa southern part ng lungsod ng Puerto Princesa. Ayan mga kapalaboy, sa kasalukuyan po ay binabaybay natin ang National Highway Road galing po ng bayan ng Aborlan patungong lungsod ng Puerto Princesa City
So para po sa kaalaman ng lahat, ang distansya po natin galing po ng Aburlan ay merong 82.8 kilometers. Tinatalang tatakbuhin po natin ito ng 2 oras at 2 minuto. So pero dahil medyo maganda na po ang takbo natin ngayon, ay siguro po makukuha lang po natin to ng halos 1 oras galing po ng Aburlan. Okay, so mga kapalaboy, malapit na po tayo sa lungsod ng Puerto Princesa City at ako po'y nagpapasalamat sa inyong pagsama sa aming paglalakbay sa isang mahabang paglalakbay. At salamat po sa pagpatuloy na pagsuporta sa Palaboy Channel at sana po ay huwag niyong kalilimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell para naman po updated kayo sa mga susunod pa po nating mga videos. At kung pwede po sana paki-share na rin po at paki-like ng ating mga videos sa Palaboy Channel. Ayan, shoutout po sa mga subscribers po natin. Kahit na po bago pa lang po ang ating channel, patuloy po kayong sumusuporta at sana po ay samahan nyo kami sa mga susunod pang kwento na ibibigay po namin sa inyo. Huwag po natin kalilimutang mag-comment kung tayo po ay may mga katanungan at merong mga gustong i-suggest patungkol po sa mga kwento na ating ibinibigay, mga videos na ina-upload po natin dito sa Palaboy Channel. Yan, wala na po tayong masyadong ikwento patungkol po sa lungsod ng Puerto Princesa City dahil alam naman po natin na maging kayo po ay alam na alam nyo kung ano yung meron dito sa lungsod na to. Ito po ay kilala bilang City of the Forest at napakarami pong magagandang pasyalan kapag tayo po ay pumunta dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayan, abangan po natin ang part 2 ng ating paglalakbay na magmumula dito sa Puerto Princesa patungong El Nido bukas po ng madaling araw. Okay, once again mga kapalaboy, welcome po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikiramay at pagsama sa amin sa napakalungkot na paglalakbay magmula Balabac hanggang dito po sa Puerto Princesa City. So hanggang sa muli mga kapalaboy, abangan po natin ang part 2 ng paglalakbay na to, ng isang mahabang paglalakbay mula Balabac hanggang Busuanga sa probinsya ng Palawan. Hello guys, ayun po, nandito na kami. Medyo ginabi na po kami ng dating. So, from Balabac to Puerto Princesa City, ayan, dumating din po kami at safe naman po kami nakarating at last. Nandito na po kami. So, stopover po muna kami dito at bukas po yung alis namin papuntang El Nido. So, from El Nido, sasakay na naman po kami ng bangka papuntang Busuanga. Guys, so as of now, nandito po kami sa City Coliseum. Bye-bye for now mga kapalaboy. Watch out po sa next episode ng mahaba at malungkot na travel po natin sa Palawan.